Bata pa lamang ako, lagi na akong inaasar ng mga tao sa aming baryo. Apo raw ako ng aswang, aswang daw ako. Nagmula raw ako sa angkan ng aswang. Iniilagan ako ng karamihan, hindi ako pinapansin, pinagtatawanan ako. Sinasaktan nila ako, binabato ng mga kung ano-ano. Wala akong magawa. Ayokong lumaban. Ayokong ipakita na masama ako. Ang sabi ko noon sa sarili ko, balang araw, lahat ng ginagawa nila sa akin, babalik sa kanila. Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Allen. Matanda na po ako sa kasalukuyan, pero ang karanasan na ito ay naganap ilang dekada na ang nakakaraan. Binata pa po ako noon, hindi ko na matandaan. Nakatira kami sa probinsya ng Davao. Shoutout nga pala sa Davao na nasa lantal ng lindol. Kapit lang po mga kababayan. Makakabawi rin po tayo. At sa lahat ng mga natamaan ng kalamidad, laban lang po. Lagi po tayo maghanda. Hindi natin alam. Baka bawiin na ng inang kalikasan ang kanyang tunay na pag-aari. Kaya naman sa mga kababayan ko, lalo na sa Kamaynilaan, huwag sana tayong, alam nyo na, tamaan ng lindol. Dahil kung baha, bagyo, makakaya pa eh. Pero kapag lindol ang tumama sa atin, ibang usapan na. Ganun pa man, hinihiling ko na sana walang mangyaring dilubyo sa lahat ng Pilipino. Balik tayo sa karanasan ko. Dahil po doon ay hindi ko na nagawang makapag-aaral pa kahit gustong gusto ko. Sa eskwelahan kasi nasasaktan na rin ako. Nabubuli ako, pinagtatawanan, nadidiskrimina. Hindi naman ako pinaniniwalaan ng mga guro o kung may maniniwala man, hindi nila ako kinakampihan. Dahil sino ba naman ako? Ang mga nambubuli sa akin ay nagmula sa mga mayayamang pamilya na nagdo-donate at tumutulong sa paaralan. Kaya bakit nila ako papansinin? Diba? Ang lolo ko na lamang noon ang kasama ko sa buhay. Hindi ko malaman kung ano nangyari sa mga magulang ko. Pero ang sabi ng lolo ko, patay na raw sila. Hindi siya nagkikwento ng kahit na ano. Ang anak niya raw ay ang tatay ko. Gago raw yun at walang kwenta kaya wag ko na raw hanapin. Pero alam ko sa sarili ko na merong kwentong hindi sinasabi ang lolo ko sa akin noon. Ang kinabubuhay namin noon ay ang pag-aalaga ng mga hayop ni lolo. Marami siyang mga alagang manok, bibe, baboy at marami siyang customer sa iba't ibang lugar doon sa aming lugar. Kinamumuhian man siya ng mga tao doon sa mismong baryo namin, pero sa ibang mga baryo at ibang mga bayan, kilalang kilala siya bilang supplier ng mga hayop. Ganoon naman talaga ang sabi nila. Ang mga kakilala mo, kamag-anak, kaibigan, hindi ka niyan susuportahan. At yung hindi mo kilala, sila pa ang magtitiwala sa iyo. Doon na lang din po umiikot ang aking buhay. Sa pag-aalaga ng mga hayop, sa pagbebenta nito, sa paghahatid, pagde-deliver, at pag-asikaso ng mga customer. Nabibigyan din naman ako ng pera ng lolo ko. Sinasahuran niya rin ako, kaya nakakabili ako ng mga gusto ko. Hanggang isang araw po, kumalat ang balita sa lugar namin na may mga buntis daw na nakukunan. Sunod-sunod po yun, Sir Paul. Natakot ang lahat at ang pinagbibintangan nila sa nangyari, si lolo. Siya raw ang may sala ng lahat dahil siya daw ang aswang. At kilala niyo ba kung sino ang nagpasimuno ng chismis na iyon? Walang iba kundi ang kapitan ng aming lugar, si Kapitan Basilio. Siya ang kapitan ng barangay namin at siya ang pilit na naninira ng pangalan ng lolo ko. Sobrang lala na nga eh. At ang dahilan noon, dahil katulad ng negosyo namin, ganoon din ang meron siya. Pero kabaliktaran, hindi naman kasi masyadong putok ang kanyang negosyo kumpara sa amin ni lolo. Ang masama pa nito, yung mga lehitimong customer namin, sinusulot nitong Kapitan Basilio na naging epektibo naman kasi nga nadagdagan pa yon ng mga kwento-kwento ng aming mga taga-baryo. Although may bumibili pa rin naman sa amin,
Pero malaking kawalan yun. Natatambakan kami ng alaga doon sa aming kulungan na dapat sana'y mailalabas na sa mga nakatakdang panahon. Namroblema tuloy kami ni Lolo. Pero ganun pa man ang sabi ni Lolo. Ganoon naman daw talaga sa negosyo. Minsan malakas, madalas mahina. Lumipas po ang mga panahon. Patuloy pa rin ang pagkalat ng balita sa aming baryo na meron nga raw aswang. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero kami ni Lolo, tahimik na lang po kami sa aming lugar. Yung mga hayop namin ay palugin na naming ibinibigay kahit palugin na po ang benta. Wala na kailangan yun. Hanggang isang gabi po. Habang natutulog ako sa gitna ng gabi, bigla kong ginising ni Lolo. Bumangon ka dyan. Bilisan mo, Alin. Gusto ko pa sanang magtanong noon. Pero binusalan niya ang bibig ko at inabutan ako ng isang itak. Hinila niya ako papasunod sa kanya hanggang sa nakarating kami sa kulungan ng mga manok namin. Nagkakagulo ang mga manok. Para bang may nanggugulo. At pagdating namin doon, isang taong malahalimaw ang nadatna namin. Kinakain ang mga manok namin ng buhay. Hayop ka! Ikaw ang aswang! Papatayin kita ngayon! Inabot sa akin ni Lolo ang isang garapon ng asin namin. Isabay mo kapag nilapitan ka ha. Tagain mo rin, huwag ka magdadalawang isip kundi papatayin ka nito. Pagkatapos nun, sumugod si Lolo doon sa aswang. May dala rin siyang itak. Nakipagpalitan siya ng atake. Taga rito, kalmot doon, sipa rito. Nabigla ako kasi ang lakas pala ni Lolo. Pero ang lakas at ang bilis din ng aswang. Unang beses ko lang makakita ng aswang, Sir Paul. Sa tanang buhay ko kahit marami na akong kwentong naririnig noon. Hindi ko rin lubos akalain na totoo pala ang mga aswang. At nandoon siya mismo sa harapan ko. Naistatwa pa nga ako noon, Sir Paul, pero natauhan ako nang mapatalsik ng aswang ang lolo ko. Lolo! Agad akong tumakbo at binato siya ng asin bago pa man makalmot ng aswang si Lolo. Kitang-kita ko ang epekto ng asin sa aswang. Nasunog ang kanyang balat. Nag-apoy nagnana. Nasunog umusok. Sakit na sakit siya. Tinulungan ko naman ng lolo ko na makabangon. Hanggang sa nagkaroon ng habulan. Hinabol namin ni Lolo yung aswang kasi sunod-sunod ko siyang pinagbabato ng asin. At di nagtagal ay nakarating kami sa gitna ng aming baryo. Nagising ang mga tao. Nakita nila na may aswang. Pinilibutan ito. Yung aswang gustong tumakas pero wala siyang magawa. Sakit na sakit siya sa asin at pinilibutan siya ng mga tao. Yung mga tao pa naman na yun bukod sa takot, galit na galit sa aswang. Ang nangyari, Sir Paul, pinagtulungan po ng mga tao yung aswang. Itinali po siya. Gusto na nga siyang patayin. Pero ang sabi ni Lolo, hintayin mag-umaga dahil kapag umaga, malalaman namin kung sino ang aswang. Yung aswang ay sigaw ng sigaw, nagkukumawala pero wala siyang magawa. At hindi nagtagal ay sumikat na rin po ang araw. At pagsapit ng araw, lahat ng katanungan namin nasagot. Ang aswang ay walang iba kung hindi si Kapitan Basilio. Biglang-bigla ang lahat, galit na galit ang mga tao. Lalong-lalo na ang lolo. At sa pagkakataon na yon, nagsama-sama ang lahat nagkasundo. Patayin ang aswang. Hindi namin siya pinatay sa marahas na paraan. Bagos, pinatay namin siya sa paraan kung paano pinapatay ang aswang na wala kaming magiging kasalanan. Tumawag kami ng isang albularyo. Dinasalan si Kapitan Basilio sa gitna namin. At unti-unti, nagpalit siya ng anyo. Naging halimaw muli. At doon ay unti-unting nasunog sa tulong ng sinag ng araw. Nasagot ang katanungan naming lahat. At lahat ng paratang nila sa amin ni Lolo, nawala. Humingi ng patawad ang mga kabaryo namin. At dahil po doon, kahit huli na, kahit may edad na ako, ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ko sa high school. Dahil po doon, nakapagkolehiyo po ako. At hindi nagtagal, ako ang nagpatuloy ng negosyo ni Lolo.
Sana may nakuha kayong leksyon sa karanasan na ito, Sir Paul. Maraming salamat po.